Hello. Pwede ko kayang i-record yung gusto kong sabihin dito? Ha. Dati kasi, yung medyo 30 years old ako, palagi kami nag-travel. Dito lang, kahit dito sa sa Luzon, Visayas, sa Pilipinas. Kaso nga lang, ang dala kong sasakyan is Starex. Kung saan saan kami nagpupunta sa mga bulubundukin ng Abra, ng mountain provinces. Ang problema, bata pa kami noon. Wala pang problema. Wala nga internet noon eh. Ah, magkasama kami ni Mrs. Nagkikwentuhan lang kami. Minsan kasama namin yung mga bata. 2020, 2000, hindi pala, year 2000. Pumunta kami na sa Gada, galing kami dito dito kami nagdan sa Nueva Ecija. Grabe, wala pang hindi pa sementado yung daan, nakakatakot. Umakyat kami dyan, papuntang Sagada, sa Mountain Provinces. Ah, ano, hindi ka makabilis ng takbo. Kasi wala pang kalye eh. Ano lang, lupa lang yung daanan, hindi pa nagagawa. Kaya, experience nga, ang galing. Oo. Sa kalagitnaan, 11 o'clock ng gabi. Ang bagal namin, di ba? Umandar kaming ganyan. Parang may nasa lubong kaming tao. Palakpakan kami. Kakaisa-isang tao. Ang bihira, no? Nakakatakot. Experience nga eh. Wala pang kalye, no? Umabot ko man sa Sagada, siguro mga alas 12 ng gabi. At kaisa-isang restaurant doon ang bukas. Yun, kumain kami. Tapos nagtanong na kami kung saan kami pwedeng matulog. Kaso nga lang, Starex nga ang dala nga namin. Kaya sabi ko, pumapasok-pasok na sa isip ko, sana merong sasakyan na pwede ka na doon matulog. Kumpleto na siya, may electric fan, may charger ng cellphone. At kung nauhaw ka, meron kang kukunin, nagutom ka, meron kang paglulutuan. So, doon pa lang pumapasok sa isip ko na doon na buo nag-start na Actually, hindi pa ganun eh. Nag-start kami ng syempre, na ngayon, 2024, di ba? 2023, pumasok sa isip ko to. Noon, in-experience namin mag-camping. Camping muna. Ah, yan, nagte-tent. Meron akong sasakyan na kinonvert ko pang 4x4. 4x4 siya. Kinonvert ko siya pang camping. Umakit kami yung bundok. Kaso nga lang, yun ang Tayo muna, shot muna. Yun nga, ah, umakit kami yung bundok. Tapos pupunta kami sa isang lugar na yung liblib. Sabi ko, okay kung mag-overnight tayo dito. Kaso nga lang hindi trip ng mga kasama namin. Kaya ako, ang trip ko kasi nature. Hindi yung stroll tapos mapunta, uwi na, ganun. Hindi, ganun ang trip ko. Ang gusto ko yung pupuntahan mo, tapos doon ka na. Gusto kong doon ka na mag-overnight, ambutin ka ng umaga. Yan. So nag-start kami camping, may dala akong mga tent, dala kami generator. Tapos, Fortuner yon. Bumili kami ng roof tent. Nag-roof tent kami. So okay. Sa Balagbag, nag-roof tent na ako. Una kong dinala hindi lang sa Balagbag, dinala ko rin yata sa DRT. Roof tent kami doon, instant, tulog ka. Kaso nga lang merong disadvantage eh. Dahil nga nagkakaedad na kami, itatayo mo ng ganun, tapos lalagyan mo yung hagdan. Tapos pag umuulan, siyempre ang hirap bumaba.
Although sa iba naman syempre okay pa. Wala namang problema yan. Yun. Siyempre, ang hirap bumaba tapos sa yumuyog-yog pag pag humahangin. Sa bagay, ganun talaga yon. Tumagal kami doon, matagal kaming ganun, ganun. Okay naman, medyo safe ka kasi nasa taas ka. Sa taas ka ng sasakyan. Kaso nga lang, pag talagang pag umaga na, baba ka, tapos pag naiihi ka, natural sa medyo tumatanda, iihi. Baba ka ng ganun. Okay na. So, pangalawa yon, yun ang Ngayon, meron akong nung nag-pandemic, may H100 ako na Hyundai. Sabi ko, try ko kaya i-convert to. Yun, kinonvert ko siya. May generator, may electric fan, may ilaw. Ano siya, para kang okay na siya. Ang problema nga lang, medyo mababa. Siyempre, alam mo naman yung yung pang karga. Hindi siya makatayo. Tapos, okay na eh. Yun nga lang, pag hihinto at papark ako, kailangan ko panda rin yung generator kasi 220 yung team ko doon eh. Kumbaga naka 220 yung sistema ko doon ng buong camper van. Tapos may kama doon. Okay na okay siya. Kung saan ako abutin, pwede. Nasubukan ko na siya dalayin sa Legazpi, sa Albay, sa Mount Mayon. Kaso nga lang hindi kami natulog sa van. Nag-hotel din kami. Pero okay rin siya. Pauwi, inantok ako bago pumasok ng express ng Skyway. Sabi ko, tulog nga muna tayo. Pandar ako generator, tulog. So, yun ang mga experience natin. Marami akong experience dyan. Nag-Star City pa kami, doon ako natulog. Pag nainip, yan. But ang last ko nga ito na, sabi ko, hindi naman 4x4 yun. Etong pinakahuli, itong Kia nga. Itong sinasakyan ko ngayon. 4x4 na siya. So, parang ito nabuo ko to sa isip ng mga dahil sa experience na nangyari sa akin. May nagsabi sa akin, ganda kung pag nasa buhangin, hindi ka mababalaw kung 4x4, kung sana, kung 4x4 siya, no? So, yun na, pumasok na isip ko. Tapos mas maganda, syempre, kung nakakatayo ka sa loob, kasi palagi ka nakayok-yok, yung kuba ka palagi, hindi ka makatayo. May CR para komportable. Tapos yun nga, naglagay ako ng battery para anytime pwede kang pumarada. Hindi ka na magkapaandar ng generator. Hindi maingay. Although yung generator ko, silent type yan. Kaso nga lang, syempre, yung hassle ng lalabas ng generator, paandarin mo. Ito, kahit hindi nila alam na may imaandar generator, may baterya. 24 hours. Pwede nakabukas yung battery. Yan, tulad nga, mandar electric fan, exhaust fan, ilaw. Battery lang ang gamit niya. Tahimik siya. So, the best to. Para kung may baon na EcoFlow. Tapos pwedeng mag-charge, pwedeng magpatugtog. So, kompleto siya lahat. Pero kung gusto mo namang mag-aircon, sa summer yan, sigurado yan. May mainit dyan. Aircon, tapos gusto mo talagang full blast yung mga ilaw. May 220 na mga bumbilya to na LED. Napakaliwanag. So, dual to isang 220 sa isang LED na galing sa solar. So, yun ang storya, bakit ko nabuo to. Dahil din sa sa pinagdaanan ng panahon, naisip-isip ko paano gagawin. Sana nga nagkaganon. Eto, may refrigerator ako dito. Dati yung isa may refrigerator din yun eh. Kaso nga lang, generator. Eto nga lang, baterya na. Pagpapalamig ka ng mga beverage mo, ng mga pagkain, malamig siya. Dalawa kasi baterya itong sasakyan. 3 siya. Isang starter, isang pang refrigerator, hiwalay. Isa siyang battery na LiPo para sa mga ilaw sa lahat ng kailangan mo.
So, yun ang unang video ko para dito sa istorya ng paano naging my camper van. Thank you po sa inyong lahat at please subscribe.